Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan lang po natin itong walang kamatayang mga issue patungkol dito sa mga Chinese national. Ngayon ito kasi, ito sa balitang to, may dalawang pulis na nag-away. Pero panoorin natin muna para malaman niyo kung ano ba yung connection nito sa mga Chinese national. So, bago natin simulan yung kwentuhan na to, kung hindi ka pa nakapasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to na sinasabing may kaugnayan din ito sa Pogo at sa mga Chinese sa China. So ito, panoorin po natin. Inaresto ang dalawang pulis matapos umanong magpambuno sa Muntinlupa. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na miyembro sila ng Special Action Force at nagtatrabaho raw bilang bodyguard para sa isang Chinese national. Nakatutok si... Kita niyo na? PNP, kapulisan, nagbabodyguard sa mga Chinese. So, may krong kinalaman to sa issue ng China. So, mas lalong nadidiin or mas lalong nagkakaroon ng gap na patungkol or nagkakaroon na ng mga hindi magandang sabihin nating pananaw na kapag Chinese yung kanilang pinagtatrabahuan o kanilang pinagsisilbihan. Lalo na ang kinukuhang bodyguard parte pa ng PNP natin. Hindi sila kumukuha ng mga security agency para mag-bodyguard para dito sa mga Chinese national. Ang kinukuha na parte na mismo ng PNP. So, lumalabas. Kasi bago ka makakuha ng ng bodyguard mula sa PNP, kailangan may go signal yan galing sa taas nila, yung mas matataas na rango. Sila yung mag-approve, sila yung magbibigay. So, paano nabigyan ito ng proteksyon ng mga PNP, itong mga Chinese national, kung walang bas-bas galing sa taas ng PNP? Nico Wahe. Dinala sa Muntinlupa Police Station ang dalawang lalaking ito matapos umano magpisikalan sa loob ng isang subdivision sa barangay Ayala Alabang sa Muntinlupa. May sugat pa sa noo ang isa sa kanila. Nag-report lang po sa akin yung dalawang driver na may nag-aaway daw po doon sa kanila. Tingin ko parang galit pero nung sinabihan ko siyang huminto naman agad siya. Mismong si Muntinlupa City Mayor Rufy Biason na residente rin ng subdivision ang nag-alerto sa mga pulis nang malaman niya sa messaging group ng mga residente. Nagkaroon yata sila ng altercation amongst themselves. Pareho silang empleyado nung naninirahan dun sa bahay, and then nung nagkatakbuhan, yung isa yata pumasok sa ibang bahay. Opo. So nando kaya natakot siyempre yung residente doon. Pero giit ng parehong lalaki, hindi raw sila nagsuntukan. Hindi talaga away na as in malalang away. So, sa pag-ano lang siguro, sa pag-interpret ng mga tao dun sa paligid. Sa noo nyo, sa tumama yan? Ganun din yung nasobrahan din sa yung alam mo na, biro. Hindi doon sila nag-away, nasobran lang doon sa biruan, pero yung tama ng isa ay medyo malaki yung pagkakabugbog. Hindi nag-away yan, hindi sila kumbaga sumobra lang daw yung biruan nila. So maniniwala ba yung tao na nagbibiruan lang may nag-report na nag-aaway, nagsusuntukan? Ano yan? Trip nyo lang para sabihin na nagbibiruan lang kayo? So, malaking kung papalusot lang sana itong mga to, medyo ayusin nyo naman. Hindi yung parang gagawin yung mga gagawin yung parang bata yung mga mag-iimbestiga na hindi kayo nag-aaway. Tingnan mo nga yung itsura mo na may tama ka sa ulo, medyo malala yung tama mo. Diba? May tama talaga sa utak mo. Paano yung close man kami. Sobrahan lang sa may parang katuwaan. Sa investigasyon ng Muntinlupa Police, mga pulis sa mga lalaki. Ang isa ay police corporal habang patrolman ng isa pa. Sabi ng pulisya, pareho silang miyembro ng Special Action Force o SAF at nakadestino dapat sa Zamboanga. Sa ngayon po, piruin nyo SAF, ang mga miyembro ng SAF, ito yung mga matitikas nating mga sabihin natin matitikas na parang grupo or ng special action force nga, di ba? So dapat daw nasa Mindanao sila, din yung assignment nila. Pero bakit nandito sila sa Metro Manila? So ibig sabihin, inassign talaga sila para mag-bodyguard
doon sa Chinese national na sinasabi nung una dito sa balita na to? Under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So as of now, yan ang aming mako-confirm, and sila ay members ng support unit po ng PNP. Nang tanungin kung anong ginagawa nila sa subdivision, Doon ba kayo naka-assign? Waiting for investigation, sir. Antayin na lang natin. Hindi namin masasabi din. Hindi namin masabi lahat ng information, sir. sa salaysay ng dalawa sa pulisya, umamin silang nagtatrabaho sila bilang personal bodyguard sa isang Chinese national na nakatira sa subdivision. Pero nang tanungin namin sila tungkol dito, Wala po. Wala po. Wala din, sir. batay pa sa impormasyong nakuha ng pulisya, utos-an nila ito ng isang battalion commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos daw ang sahod nila, pero kalahati o 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Wala pang pahayag. So yun, malinaw na may basbas talaga din sa taas. At the same time, pinagkakakitaan pa. Biruin mo 40,000 yung dapat na kikitain nila doon sa pagbabodyguard doon sa Chinese national. Anong nangyayari? Nakakat kung yung kalahati. Diba parang wala naman sila magawa kasi nga syempre utos na nasa taas yun. Lalo na yung rango nila na sila yung nasa pinakababang rango, patrolman, tsaka ano ba sabi siya, basta halos parehas lang sila ng rango patrolman. So wala sila magagawa, hindi naman natin sila masisisi. Sila isusunod lang talaga kung ano yung utos nung mas nakatataas sa kanila. Kasi kung hindi sila susundin yan, eh pwede naman silang mawalan ng trabaho, pwede silang i-floating lang sa trabaho nila dahil sa insubordination, hindi nila pagsunod. Pero siyempre, kung titingnan mo yung ethics ng PNP, mukhang medyo wala sa hulog. Kasi ano ba yung pinaka purpose ng PNP is para protektahan yung ating mamamayan, hindi para protektahan yung ibang banyaga as personal bodyguard. Diba medyo nakakabahala yung gantong diskartiyan ngayon sa nangyayari sa PNP na galit na galit yung mga mambabatas natin sa China, pero sila rin mismo pala yung nagpoprotekta sa mga Chinese national na nai-involve di umano sa Pogo. Di ba parang napakahirap dito sa mga PNP personnel natin, especially itong mga nasa mabababang rango na alam niyo yun, sundin yung inuutos sa kanila kahit na labag sa loob nila. Ilang yung pananaw ko na Ang dalawa kaugnay nito. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates, kailangan may basbas ng Chief PNP sakaling kailangan magbigay ng seguridad sa isang private individual o VIP. We have a unit in the Philippine National Police that is the PNP Security Group, SPG. And then this piece... So, yun, mabigat yung sinabi nitong NCRPO chief na to na may basbas daw pala ng PNP chief kapag magbibigay ng mga personal bodyguard sa mga foreign national. So, kailangan dito magsalita ng ating PNP chief para linisin yung kanyang pangalan. At saka dun, kailangan may malaglag ditong opisyal ng PNP para magpaliwanag kasi kumikita yung yung dalawang special action force na yan, pero may nakakatkong. At the same time, naka-floating pala sila sa kanilang mga area, sa kanilang position, naka-floating sila, pero ginawa silang personal bodyguard dito sa Metro Manila na dapat nandun sila sa Mindanao. So talagang kailangan ito magkaroon ng investigasyon dito. PG, sila yung nagbibigay ng protective custody sa mga ating whether civilian or VIP security, wherein itong binibigyan nila ng security, of course, merong threat in their lives. Sa kaso ng dalawa, wala raw silang maipakitang dokumento kung bakit sila nasa lugar. No cover up, no whitewash, makasuhan yung dapat makasuhan, and whether criminal case or administrative case on the part of these two PNP. Yan lang ang problema rito. Ang mas madidiin dito itong mga pulis na nasa mababang rango na sumusunod lang sa utos ng mas nakatataas sa kanila. Dapat dito maging focus nila kung sino yung nag-assign sa kanila diyan. Kasi hindi naman halimbawa, pwede silang tumanggi. Pero pag tumanggi sila, trabaho naman nila at pwede silang pag-initan.
Kaya dapat ito alamin muna sino yung nagbigay sa kanila ng permiso para maging bodyguard ng Chinese national na yan. Yun ang dapat mas panagutin kaysa sa kanila. Dapat mas mabigat yung parusang makuha nung nag-assign sa kanila. Yung nagbigay mismo ng ng assignment sa kanila dyan maging personal bodyguard ng Chinese national. Kinumpirma naman ni SAF Acting Director Police Brigadier General Mark Pespes na miyembro ang 2 pulis ng SAF at ire-relieve sila sa serbisyo para sa investigasyon. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng village at ng barangay. Naharap ang dalawa sa reklamong alarm and scandal. Ayon kay Mayor Biazon, hihingi sila ng tulong para i-verify kung ang employer ng 2 pulis ay may kinalaman sa pogo. Baka nga related lang sa purely illegal activities. So yun ang gusto natin malaman. Para sa GMA Integrated. So yun, mas lalo lumalaki na talaga yung paniniwala na talagang napasok na tayo ng mga Chinese sa pamamagitan ng pogo. Dahil nga, di ba pa, nakakatawa na PNP po mismo na dapat sila yung mag-iimbestiga dito sa pogo, sila pa yung ginagamit para protektahan yung pogo. Kasi imposible naman hindi alam itong mga binabanta, itong mga kinuwang personal bodyguard na to na hindi nila alam kung saan nagtatrabaho yung kaya na siniservisyuhan. So pwede naman nila i-report yan sa nakatataas sa kanila, especially sa intelligence ng PNP, para masakot itong mga illegal na pogo na to. Di ba pwede naman sila parang lalapas, sila rin yung magiging espiya ng mga espiya kung nag-i-spy itong mga Chinese national na to. Di ba parang doon pa lang makikita natin na talagang kahit na anong gawing investigasyon or anong gawing pagprotekta ng mga mambabatas natin pagdating sa illegal na pogo ng China, kung yung dapat magprotekta sila rin nagpoprotekta dun sa pogo, sa mga Chinese national na yan, medyo mahihirapan talaga. At ang magiging collateral damage nga dyan, yung mga kapulisan natin na nasa mabababang rango, dahil no choice naman sila kailangan nila sumunod sa order, sa utos na mas nakatataas sa kanila. Kaya abangan natin kung ano yung mangyayari sa investigasyon na to. Sana to makarating din to sa Senado para magkaalamanan sino yung nagbigay ng go signal para magserbisyo ito as personal bodyguard ng mga Chinese national. So abangan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.